So today's topic guys is about nursing etiquettes para sa mga bagong salta dito sa United States. Ito yung mga things na at least kailangan nyong malaman para hindi kayo magkaroon ng konting problema based sa few things na discuss natin. Okay? So number one guys, never talk about sensitive topics dito sa United States. And isa na dyan is politics dito sa US. Okay? So wag nyong i-discuss pro ka man, anti ka man, hardcore sila dito sa US when it comes to politics. So it's better not to talk about it kasi pwede kayong mag-aaway. Promise. Just because of your views on this kind of things. Okay? Then another topic na hindi nyo dapat i-discuss guys is religion. Okay? So wag nyong discuss, wag nyong i-compare. Mga ganun. So that will lead to problems lang. So better not. Okay? So doon naman tayo sa next is about body shaming. So tayo mga Pilipino is medyo super common sa atin na mag-comment about yung katawan. Ay, girl, tumataba ka na. Oh, mga ganun ba? Dito, medyo wag mong gawin yan kasi pwede kang i-consider na as body shaming and pwede kang report sa HR. Okay? Si Nurse One muntik na. Ako at saka bibig ko minsan ba? Hindi ko naman sinasadya. Alam mo yung joke na pabanat lang na ganun. Anyway, so don't do that, okay? Number 3 guys, especially sa mga training period, okay? Do not compare, okay? Or do not compare vocally. Okay, wag nyong ilabas, isa ulo nyo na lang yung mga kino-compare nyo. What I mean is like during sa training period, like may pinagawa ganito, eto, ay, sa amin, eto ginagawa namin. Ay, doon sa Dubai, ganito ginawa yung process namin. Ay, doon sa Singapore, meron kaming magandang IV pump. Usually babanat sa'yo na, ay, sana doon ka na lang. Di ba, ayaw mo nang ganun? So, better not to compare or vocally guys, okay? Isa ulo nyo na lang. Okay, sabihin nyo lang sa kapwa nyong Pilipino mamaya kung meron kayong katrabahong Pilipino, wag nyo nang ipa-rinig sa iba kasi para nakakarindi para sa kanila yung ganong statements eh. Okay, that's based on personal experience ha. You can compare yung process kung paano mo gawin pero alam mo, try to accommodate kung paano yung ways nila. Okay, so ganun na lang. Also, also guys, during sa training period, pagbigyan nyo na lang yung ways ng kung paano nila ginagawa. Try their way first, okay? Sundan nyo muna yung paano yung technique nila, paano preference nila, and have some long patience kasi kanya-kanyang way talaga sa paano gumawa eh. Okay? So, order muna tayo food sa McDonald's. Si Buntis nag-crave ng pancake. So, order tayo. Wait, time please. Hi, I just need a big breakfast with hot cakes. Will that be all? Yes. And does it come with a drink? No. No. Do you have any hot choco? Hot chocolate? Yes. Yes. Yeah, that would be all. Yeah. So big breakfast with hot chocolate. Thank you. Yes. Oh, English yun. Yay! Ay, kailangan po ako pera. Time please. Pay pa dito. Thank you. You too. So to be continued guys, like sinabi ko sa inyo na sundan nyo muna, okay? Pakinggan nyo muna paano gawin nila. Tapos kung after na ng training period or yung orientation period nyo, tsaka na kayong gawin yung mga kung paano talaga yung preference nyo. Okay? You can include kung during sa training process, pero of course you have to respect your orienter your trainer or sino nag-train sa'yo. Okay? So just be mindful of that. Speaking of training, gusto nyo bang yan ako yung sample kung paano yung training period dito? If you do, comment down below lang ha. Okay, move tayo sa next. Yung next po is very important and talagang guilty tayo mga Pilipino dito. Lalo na kung may kasama kang kapwang Pilipino sa work. Do not talk Tagalog po in front of them, or do not talk your native language in front of patients or in front of your mga colleagues. Okay, that's a form of disrespect. Okay, thank you. Okay, tara, let's.
Kasi some of them will think guys na parang pinag-uusapan mo sila, especially during sa break time or sa break room nagtatagalog yung dalawa tapos meron ibang ano doon. It's okay naman to speak Tagalog, pero usually what I do or what we do, sabihin namin na maghingi lang permiso, we'll speak Tagalog, I will just chatting ganun. Maghingi lang kami ng konting permiso para hindi naman ma-awkward. But of course it's a preference thing, kayo na bala dun guys, okay? But that's one way for me to be more respectful sa mga kapwa ko, okay? Then sa work mismo guys, kung pwede yung sa work sa station kung lalo na in their presence, wag kayong mag-Tagalog kung pwede, or Tagalog o Bisaya or Ilocano or anumang lengguwahe, okay? If kayo lang dalawa, yung kayo lang mismo nag-usap na gusto nyo kayo lang magrinigan, okay lang yun, yung bulong-bulong. Pero kung yung maraming mga nasa harap nyo, ganun, so I would not. And especially sa pasyente guys, I don't know if napanood nyo, saan ko man narinig yun, meron yung part ng saan sabi ng kasama niya, okay ka na day, sa harap ng pasyente dalawa sila naglilinis sa kanya. So ang rinig ng pasyente is, I'm gonna die. So hindi ko alam kung saan ko napanood. So it can be misinterpreted po ng pasyente based sa lengguwahe na pinag-usapan natin, okay? Because mga sounds like, and isama mo nyo pa yung accent natin so that can be a factor po for alam mo yun, miscommunication. So you don't want that, okay? If makita nyo po snowy ngayon, this is the first, masabi ko talaga na snow talaga, sort of for this winter season dito sa Kentucky or dito sa Louisville. Kasi last time nagkonting flurry pero hindi ganito, hindi nagputi So this will be the first time po. Looks nice, diba? Pero ang lamig. Kainis. It's nice, it's maganda tignan, pero hassle, promise. Pero itong ganito, wala pa to. This is like parang bare lang ng snow. So hindi mo talaga makonsider to na super snow na mag-aabala sa'yo kasi walang binibigay na problema so far. Kasi iba yung snow, yung talaga yung snow na nadaan ka ng mga 3 to 6 inches mga ganun. Yun nagkakos ng mga nagkaroon ng ice, nag-melt, nagiging slippery yung road. So far naman wala. Then eto guys, is medyo guilty tayo dito. Huwag masyado magdala ng smelly food, okay? As baon if pupunta tayo sa work. Medyo sensitive sila smell dito, promise. Minsan kahit fish lang na na sila sa akin na nababauan na sila sa niluluto ko or niluluto ni Mrs. So hindi sila sanay, especially kung nasa country areas ka. But some of mga colleagues ko kumakain ng fish. Pero kung doon ka sa mga areas kung saan medyo remote guys, hindi sila sanay sa mga klase ng luto natin So yung smell also. Alright, and speaking of smell, please naman, wag na kayo magdala ng like bulad or mga dried fish. Alam niyo na mabaho yun Pag in-microwave nyo yun, talaga mag-aamoy yung break room. So please refrain from doing that, okay? Sabayin nyo lang kayo niya, mas masarap pa. Pwede ko kamay-kamay and all. Tapos, hindi ko alam kung pangilan na, but siguro last but not the least po. Okay? Wag na wag nyong sabihin sa work yung word na to. Kasi pag sinabi nyo yung word na to, magagalit sa inyo. magagalit sa inyo. Okay? The word quiet. Okay? That's like a taboo word sa kanila dito. Equivalent yan parang pansit sa atin sa Pilipinas. Okay? So, like, pupunta kayo sa work, oh, it's so quiet here. Oh, parang F. Ba't mo sinabi yun? I-jinx mo yung trabaho, yung work, or yung workplace. Okay? So, yung pag sinabi mo yan, usually doon na yun, tapos magkakaroon ng mga admission, nagkaroon ng problema, and they'll blame you for that just because you said quiet. Sort of. Okay, yun ang paniniwala nila to guys. And another word guys na sinasabi nila na, or panahon na nagiging toxic sa kanila dito is if pag full moon. Okay, so pamahiin nila yan. Yung pansit guys, walang dito bearing. For me lagi ako nagbabaon ng pansit dito, wala. Unlike sa Pilipinas na, ewan ko ba sa Pilipinas parang nag-work yung ganong curse. So for naman dito, wala. So, yun lang guys. So hopefully may natutunan kayo for some etiquettes for coming to the United States. Okay?
So, comment down below kung may mga gusto pang idagdag dyan, especially mga taga-US na. So, comment down below lang. And if may questions kayo or like things na you wanna know, please comment down below lang, guys. Okay. So, yun lang. See you next time. Bye-bye.